Talagang nilagay mo rito ako sapagkat may plano ka talaga. This is your plan. At inulit po niya sa kanyang mga kapatid at sa kanyang tatay. Nung lahat sila lumuhod, sabi niya, tumayo kayo. Sadyang pinlano ng Diyos na mangyaring ako ay mapunta rito. Nabenta, naging alipin. Pinlano ng Diyos yun para ano? Para mailigtas ang bayan ni Israel. Alam po ninyo mga kapatid ko, yun gusto ko maunawaan natin. Sadyang nilalayo ng Diyos na maranasan natin ang mga bagay na ito. Sapagkat mayroong plano ang Diyos sa buhay mo. Kung ano po yun mga kapatid ko, hindi natin nalalaman. Lately, may mga problema po kami ng Sister Loy ninyo. And I was really asking God, Lord, why is this happening to us? Why us, my Lord? Alam po ninyo mga kapatid ko, itong nagbigay ng maliwanag na explanation sa akin. Lahat ng mga bagay na yung sadyang ginagawa ko para sa inyo. Sapagkat nais kong kayo'y patuloy na mapalapit sa isa pang plano sa buhay. As you're going to spiral down at nagque-question tayo sa Panginoon, manatili man po tayong humble at manatili po tayong faithful sa Panginoon. And you know what? Isang araw, makikita po natin na tayo po ay tinaas na agad ng Panginoon. Skyrocketing! Magugulat ka, bakit sobrang bilis ng kasagutan? You know why? Sapagkat walang makakapigil, ang Diyos ang nagtaas sa'yo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Just one reminder. And this is my 4 point at dito po ako magtatapos. Gusto ko maunawaan po ninyo that God's promotion has appointed season. It has appointed season and times. Hindi sa panahon natin, kundi sa panahon niya. Amen? Nais kong maunawaan po ninyo na tayong lahat ay itataas ng Diyos. Pero kinakailangan dumaan tayo sa proseso. At hindi, kahit na dumaan ka na sa prosesong yan, hindi mo na pwedeng sabihin, Lord, dinaanan ko na lahat. Handa na ako. No. Maghintay ka sapagkat ang Diyos ay may sariling panahon. Tama ang kanyang panahon. Eksakto ang kanyang panahon. Total, hindi na rin magiging mahirap sa iyo. Alam mo kung bakit? Because you're going through the testing of faithfulness. Just keep on being faithful and humble before the Lord. Panatiliin lang po natin yan. Huwag po tayong magtanong, huwag po tayong basta manatili tayo, mag-trust lamang tayo sa Kanya. Alam niya ang ginagawa niya sa buhay natin. Amen? Sapagkat in God's perfect time, sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Sa pagmamatiyag at monitoring ng Diyos, mayroon pong panahon sa lahat ng bagay. Alam po yan ng Diyos. Again, balikan natin yung binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Pinutol ko lang po sadya kasi gusto ko dito magtapos. Sabi niya ganoon, humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up. Kanina hanggang dito lang pinano. Alam po ninyo kung bakit, sapagkat gusto ko dito magtapos. He may lift you up in due time. There is what we call due time from the Lord. Nais ko po tayo kung lahat ay tumayo. At habang naniniwala ko iba sa atin are becoming impatient sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, maaring hindi pa natin masyadong nauunawaan ang sitwasyon mo ngayon and you're asking the Lord, why Lord? How long Lord? When, O God? Pero praise God, ngayon naunawaan mo, may panahon, ikaw ay iaahon ng ating Panginoon sa ating sitwasyon na yan. As we all stand and please let us close our eyes. Pigit po natin ang ating mga mata. And sapagkat gusto ko lamang din pong tayo po ay makapag-concentrate sa ating mga sarili ngayon. Napakaganda po na habang nakapikit ang iyong mata ay nakikita natin mabuti ang puso natin. Maybe we're asking the same question. Listen, the Lord might be
putting you through the testing of humility and faithfulness. O minsan siguro nadi-discourage ka because ang inaasahan mo ay ganito, pero bakit baligtad? Subalit kagaya ni Joseph, anong sabi ko po? Ang akala natin, ang pangit na sitwasyon ay papalayo. No! Ang pangit na sitwasyon sa mga matapat at mga mapagkumbaba sa Panginoon Diyos, ang pangit na sitwasyon ay another step closer to God's promise, closer to God's promotion. I don't know kung ano man yung hinihingi mo sa Panginoon. It might be healing, it might be something great, something na alam mong you're sick and tired na hanggang ngayon hindi pa nawawala itong bagay na ito sa'yo. But now you know. Mag-umpisa ka, kapatid. Interest mo sa buhay mo. Strength mo. Kinakailangan i-offer mo yan sa Diyos. Amen? I-offer mo yan sa Kanya. Bigay mo yan sa Kanya. Hallelujah. As everybody now closes our eyes, see many people crying. Yes, the Lord is touching your heart. Bless your heart. Yes. Hallelujah. Alam po ninyo, nandyan ang Diyos. At kung kayo po ay kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, at nais mong Panginoon, nais kong Lord, patuloy kang kumilos sa buhay ko. Sinasabi mo yan, nais mo itaas mo ang iyong kamay sa kinatatayuan mo. Hallelujah. Ikaw lamang nakakalam yan. Yes. Yes, Lord, nakita mo ang buhay ng mga kapatid ko. Nakita mo sila, Panginoon. Nakikilala mo at nauunawaan mo, aking Diyos, ang sinasabi ng kanilang mga puso. Thank you so much, Lord. I want you, Lord, to give us patience. And Lord, may you see us faithful. Hallelujah. In small things, kahit maliit lang ito. In our worldly wealth. And even, Panginoon, in other man's house. That we are a kind of Christian, Panginoon, na may tao o wala, matapat. Hallelujah. Lord, nakataas po ang aming mga kamay sapagkat nais namin, Panginoon, ang buhay na ito ay magsilbi sa layunin mo. Sabi nga po namin kanina sa mensahe, sadyo ka man, narating mo man ang magandang estado sa buhay, kung hindi ito ang kalooban ng Panginoon Diyos sa buhay mo, isang araw hahanapin ni Lord ang accomplishment mo, hindi yung magagandang bagay na nagawa mo, kung hindi yung bagay na gusto niyang magawa mo para sa Kanya. Nandun kayo nandito ka sa lupa. Panginoon, nandito po yung mga kapatid ko, nakataas po ang kanilang kamay. O Lord, tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin makita namin ang aming posisyon sa panawagan mo sa aming personal na buhay nito. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng sensitivity as we lift these hands. Lord, may you keep us, Lord God, humble, faithful, as we go through the testings, oh God. Lord, and thank you